Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. December 10, 2025. Ano ba namang oras? Sandali lang. Ang oras ay 9:04 AM. Okay. Purihin ang nagsugo ay hindi ang mga sinugoon at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadus ng kalubragan, ang banal na espiritu at ang inilupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Royal Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat ang katarungan sa bawat isa sa atin ay sumasa atin lahat. Okay? Hindi ko na ito patatagalin pa. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin, patuloy na naniniwala, nagtitiwala, at maraming salamat po talaga sa mga pakiki-isa no, sa ating mission. Guys, meron po akong good news sa inyo. Bago ako, kasi maliligo ako dahil meron akong pupuntahan. Okay? Alam nyo, may mga bagay na hindi ka panipaniwala, especially sa iba, pero wala akong masabi. Kahapon, nandun kami sa isang office, no, dahil meron kami ginawa doon. And then nakarinig ako ng boses, no, na hindi, basta may tawag sa akin. Pumunta ka sa lugar na yan, hanapin mo yung ganito. Abay, ito na, ang init-init kahapon, pumunta kami kahapon. Sabi ko, saan ko ba ito hanapin? Ang lawak ng area na ito. Thank you nga pala sa lahat ng aking mga kasama. Okay. Guys, meron pa akong sasabihin sa inyo, and this is the very important. Makinig kayo. Talagang, wow, wala akong masabi. Sa pagkakataon na ito, talagang walang hanggan na akin siyang pinupuri, ang nag-iisang Alpha Power Omega, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang nag-iisang Alpha Power Omega. Isi-shortcut ko to. Kahapon, di pumunta kami doon. Sabi ko, saan ko ba to hahanapin? Sabi ng mga kasama ko, ano mo hinahanap po? Basta, okay? To make it short, kagahapon, ito na, nakita nyo to. O, wag kayong mag-alala, ha? Baka na naman may magsabi na naman, ninakaw ko to. Pag sure, inggitira ka lang. Ito, nakita nyo to, okay? Ayan. And then, ito. Huwag kayong mag-alala, hindi ito ginto, pero ito ay 24K gold-plated. O, ayan. Ha, hindi ito ginto, ha? Baka mayroon na naman manira dyan, singgitira. Sasabihin na naman, ninakaw ko to, pag sure. Okay? Nandyan ang nakatatak, 24K gold-plated. Okay. To make the story short, di ba gipost ko ito kahapon? Ito na ngayon. Meron isang kapatid, dati nating kasamahan na matagal na pala nila akong hinahanap, at nang dahil dito, nahanap nila ako sa social media. Kasi nga, dyan sa Luzon, when I was there, di ba sabi ko nga sa inyo, parang bakit ba nag-aaway itong mga to sa mga kayamanan na ito? Ano ba itong mga to? Pero, iniisip ko, yung mga pinag-aawayan nila, ito yung gitraining ni Kuya Emmanuel. Ito yung iniwan sa akin. Di ba? Katulad ng ni Sarah G. Sarah, in-explain ko na sa inyong lahat, and this is it. Guys, nang dahil dito, nakita ito kahapon, nag-post ko, ayun, nahanap nila ako. Ay, talaga lang. Ito pa. May tawag sila, Princess! Nasaan ka? Ikaw ba talaga yan? Opo.
ko, bakit po? What's wrong with me? Kasi nga daw, nangitim ako. Mukha na akong baluga. Hoy, mahal ko yung mga kapatid natin, ha? Mukha na daw akong baluga, itim-itim. Ang sagot ko na lang, di bali nang nangitim ang balat, wag lang mangitim ang bude. Charot. Eto na. Princess, bakit wala ka dito sa Manila? Ang kagabi, oh my God, nandun pala sila kagabi. Nandyan pala yung ibang mga royal family. Eto na. Princess, hindi mo ba alam na matagal ka na namin hinahanap. Nandito ko sa Manila, nung gagawin, nandito ko sa Jensen, nandito ko sa Mindanao, nung gagawin ko. Eto na ngayon. To make the story short, iba talaga pag, ito yung sinasabi ko sa inyo na kumikilos ang banal na espiritu ng Diyos. Eto na ngayon. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, yung mga bagay-bagay na yan, yung mga items na yan, that is only the way para magkakakilanlan ang mga napag-iwanan. Ito na. Itong umaga, at bago ko yan sasabihin kung ano ang good news para po sa ating lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang sa royal family, kung hindi tayo po. Bago ko yan sasabihin sa inyo ang good news, syempre, just take a break muna tayo. Bibitinin ko muna kayo, kaya pakiusap, paki-share na lang din po sa ating mga mahal na kapatid. And this is for us. Okay? Okay, ito yan eh. Okay? Bibitinin ko muna kayo, tapos i-share nyo na ha. Share na kayo. Pakinggan nyo muna ito. Wala akong masabi. Sabi ko nga sa inyo, mas pabor sa akin ang tinatawag na global reset. Pabor na pabor kay didimin yan. At ito yon. Meron akong good news sa inyo. Para sa atin to. Pabaliw-baliw yan to. The winner takes it all. Yan ang the global reset. Pabor na pabor sa akin and I'm ready to serve. I don't wanna talk about the things we've been through. That's hurting me. Now it's history. I love the song. Nothing more to say. No more is to play. The winner takes it all. And the victory. That's my destiny. I am ready to serve. Kindly share po na lang. And the win. The winner takes it all. I love this song. May gabi sa kasi niya. Come on. Excited na ako.
Sir! I don't wanna talk. No? Ay, pakinggan yung lyrics ito. Yes, the global reset is coming. The winner takes it all. I love it. Excited ako. Ayan. Baliw-baliw na lang sa iba kung titingnan sa iba. The winner takes it all. I am willing to serve and I'm ready to serve. The winner takes it all. And this is the good news. Kahit anong mangyari, kahit magkaroon ng global reset, mga kababayan ko, mag-pray lang kayo. The winner takes it all. Secured tayo dito sa Pilipinas kapag dumating na ang global recession. Secured tayo. Ngayong umaga kasi, kapag ang banal na espiritu na ang magdikta, may sinulat ako dito, no? Dinidictate kasi yan eh. Yan, ito, ang asawa ko lang kasang nandito. Siya lang ang may witness. Pag i-dictate yan, wala akong ibang gagawin. Sulat. Pag tingin ko sa system, this is me. Lidimin Canuto declared, whatever happens, kahit magkaroon ng global recession, ang global reset na yan, safe tayo dito sa ating bansa. Yan ang good news ko sa inyo. Pero, ngunit, datapbat, kahit secured tayo dito, kumbaga, ano pa rin ang kalakaran sa atin, stable pa rin, no? Magiging stable pa rin. Parang normal lang, no? Ang pakiusap ko na lang, yung mga ugali, kaya sabi ko sa isang kuya, hindi lang po, yung sinasabi ng karamihan na kailangan linisin mo na ang hanay ng gobyerno, mali po. Hindi lang po ang hanay ng gobyerno ang namamahal sa atin ng linisin. Tayo pong lahat kailangan maglinis at lilinisin. Maging sa mga gumaganap ng spiritual, lilinisin po lahat yan. Okay? Mga mapagkunwari, mga mapangimbabaw, no? Mga nagmamataas dahil sa kanilang karunungan, no? Na pansanlibutan at kakayanan dahil ginagamit nyo yan sa iba ninyong mga kapatid para ipahamak at mapinsala ang inyong mga kapatid. Lahat po yan lilinisin. Okay? This morning, ang nakaganda lang, tininan ko eh. Wow! The Committee 300, nag-abang silang lahat. The Global Recession, nag-abang silang lahat. At nag-abang din sila kung sino talaga ang magbubukas yan or magsisignal. Okay? Dani Sara G. Sara, remember these words.
Ito ay nanggaling sa kanila. We are waiting for the green signal again. Galing po yan sa ni Sara G. Sara. We are waiting for the green signal again. Bakit nila sinabi yan that we are waiting for the green signal again? Just because merong nagsignal sa kanila. Ang tanong, sino ang nagsignal? Kailan isinignal? At bakit hindi itinuloy ang signal? Kaya this morning, pinadala ko ang video, pinadala ko ang ebidensya da isa sa mga original. Dalawa lang naman kasi ang pinaka-programmer ng ni Sara G. Sara. Ang isa sa mga pinaka-head ng programmer ng ni Sara G. Sara. Nagkita po kami niyan ng personal. Nag-usap po kami ng personal. Hindi ko lang pwedeng i-share dito sa inyo. Okay? Pinadala ko na. Pinadala ko na sa ating mahal na kapatid. At nung nag-usap kami, sinabi ko yan, mayroon siyang mga pinaliwanag. So, hindi pa siya natapos ng paliwanag. Alam ko na hinahanap niyang isang bagay, kaya inilatag ko. Okay? At wow, hindi siya makapaniwala. Ang naging problema lang kasi, I'm so sorry this is the real talk. Meron talaga tayong mga iilan na kapatid nang dahil sa pag-asam ng kapangyarihan, ng posisyon, kahit hindi na yung yung mga kayamanan, yung pag gusto talaga nila maging hari. Ang isa niyan sa mga programmer niyan, nung nagkita kami, nag-usap kami, mayroon akong pinakita sa kanya na ilang bagay. At ito ay ng ayunan niya na bakit ganon ang nangyari. And why they are waiting for the green signal again. To make the story short, ang isang kapatid ay nagpaalam na uuwi agad-agad sa US dahil alam ko magre-report siya. The problem is, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Why? Because of this. No? In due respect din sa kanila, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero bilang respeto, yung salitang respeto at delikadisa, hindi ko po kinuha ang contact number ng tao na yon. Pero ito palang isa naming kaibigan, si ate, isinulat pala doon, pasikreto ang email ad niya. Ang naging problema kay ate, dahil syempre pasikreto kasi, siguro may purpose yung tao, yung foreigner na yon. Hindi niya tinignan, hindi niya naintindihan. Nandun kay ate ang email ad. Hindi niya maintindihan. Yun ang naging problema. Kaya, ang sabi ng tao, just wait for my comeback. No? Kaya uuwi lang siya, magre-report siya. Anong sinabi ko? Go back to your country. Actually, hindi siya taga-US taga London siya. No, taga-Britain, parang taga-Britannia yun siya, no? To make the story short, ayun na. Dito nagkaroon ng medyo nagkaroon ng mga technical sa trabaho dahil mismo kasi ang ating mga ilan ng mga kapatid, sila kasi nagiging hadlang. Dahil gusto nila na sila yung parang ibigay ko na lang sa kanila at sila magbigay para silang kilalanin. Hindi kasi pwede yun Alam niyo ba na sa Ate Helen Abdul-Rajak? Ito in fairness ka Ate Helen Abdul-Rajak, liliwanagin ko lang, hindi ko yan kaano-ano sa Ate Helen Abdul-Rajak. Pero nagkita kami minsan. Mabait naman sa Ate Helen kung tutuusin. Mabait naman sa Ate Helen Abdul-Rajak Ang naging problema lang ka Ate Helen, siguro sa pressure, siguro dahil sa mga tao na rin, dahil pinagsisikapan rin naman lahat ng bagay, ay, syempre, meron siyang isang bagay na pabor na hiningi sa akin, Kisuyo yung tao. Ako naman, hindi ako nakakapag-commitment dahil wala pa ako doon sa Mindanao. Nandun pa ako sa Maynila. And then, nung pumunta ako ng Mindanao, tumawag ako sa kanyang tao. Sabi ko, kailangan ko makausap sa Ate Helen Abdul-Rajak kasi nandito na ako sa bunkers. Ganon. Ang naging problema, yung tao niya, ang gusto niyang mangyari, yung item sa kanya ko ibigay. Which is mali. Ito po ang isa sa mga naging ugat. Meron din pong mga iilan. Kaya kayo na mga trustee ng mga, kung halimbawa katulad sa akin,
Huwag kayong ganyan. Just listen up. Always know your place. Dahil hindi nyo ba alam kayo rin ay isa sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang ating trabaho? Dahil may mga paghahangad eh. May mga personal na mga interest. Okay? So to make the story short, ang mali lang din talaga kay Ate Helen dahil yung diamond, ito na, bulgara na tayo. No? Kasi wala nga akong pakialam kasi sa mga items. O, sasabihin na namang peke, pag sure drive, bakit asire ka? May certificate yan. Pirmado ni FM yung certificate nun, baka kala nyo. Ito na. Yung items na yon, kasi hindi ako katulad ng iba na tawag nito, parang may picture fee, na bago ka makapagpa-picture, kailangan mo magbigay ng pera. Hindi kasi ganun yun eh. So, to make the story short, itong mga ahente, sige, picture kay bla 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 bla, etc. Nakarating kay Ate Helen. At hindi alam ni Ate Helen Abdurrajak na sa akin galing yon. Ngayon, bigla akong sinama sa group chat. Ang nangyari pala kay Ate Helen, meron palang naninira sa kanya na scammer siya, bla bla bla, etc. bla bla bla, etc. Jasmine din po ang pangalan, pero taga Batangas. Ang mali ni Ate Helen, hindi naman niya kilalang tao. Nung nagkaus akong binanatan niya, sabi ko, I am not Jasmine. Never ako nagkatira sa Batangas. Dahil taga Pasig ako. Kaya pinakita kong ID ko. Kaya, syempre, hindi mo maiwasan na magkaroon ka ng sama ng loob. To make the story short, ging black ko sila. No? Binanatan ko sila sa group chat. What kind of queen is that? Kung talagang queen siya, hindi ganing attitude, blah, 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 blah. And then, mayroong nakipag-connect ulit sa akin na tao pa rin Ate Helen na kung po pwede mag-usap kami. So, sabi ko, hindi ko sinarado ang pinto, maging ang bintana. But, yung ginawa sa akin, pagpapahiya, dahil sinabi pa, I am the international terrorist. Yung pagpapahiya nila sa akin, yung pag-apak nila sa akin, that wala naman akong ibang hangad kundi willing to help and to serve. To make this story short, hanggang ngayon. The bottom line is, itong mga trabaho natin, ang isa po sa mga naging hindrance din ay yung mga taong involved nang malapit doon sa mga meron talagang mission, meron talagang gampanin. Yun din po talaga ang nagpapahirap. Yun din po talaga ang naging dahilan kung bakit napapabagal. Katulad po nitong kay Mr. ano na ito, no, one of the original programmer of Nisara G. Sara, no? Oh, si Mr. Basta, no need to mention, no? So, ganun po yun, no? At this time, umagang-umaga, didikta ang espiritu eh. Tiningnan ko eh. Oh my God! The Committee 300 nag-aabang silang lahat. Para akong multo sa kanila. Parang ganito ba? Dalawang table, tapos sila parang nakaganyan, nag-aabang. Parang ako nakagano naman. Anong tinitingnan ninyo? Anong nilaabangan nyo? Ay, Diyos ka. Alam nyo, iba talaga pag ang banal na espiritu na ang magdikta. Dahil, excited na ako. Ching, 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 ching. Excited na ako. Basta si Lady Main is 100% I am ready to serve. Okay? Yung mga binanggit ko kagahapon, yung mga hallmark ng EU, isa na lang po, kaya nga one divine currency. Isang hallmark na lang po ng EU ang pupwedeng mag-back up sa buong mundo. Dahil yung iba, just like Cambodia, Sumatra, it's BK, no, mga Jakarta, kung ano-ano pang mga ano niyan, iba pang mga hallmark. Tapos na po ang program niyan. Okay? Just imagine, doon sa mag-research kayo, kagapon binigay ko sa inyo, the 11 countries, no? Yung mga pinaka the biggest deposit ng ginto, but i-special mention natin ng US, but bakit nangyari sa kanila na sabi ng butike,
Bakit nangyari sa kanila na nag-shutdown sila at bakit hanggang ngayon they are trying to find something here in the Philippines na nandoon naman yung backup na sinasabi nila. So what is the secret? What is the mystery behind all of this? All of this. Okay? So sa umagang ito, ang good news ko sa inyo, whatever happens, secured pa rin tayo dito sa ating bansa. Ang pakiusap ko, DNA niya ang susi. I love that. Hayaan mo, Jennifer Kadungog. Pagdating ng dulo, di ba, sinabi ko na nga sa mahal nating Pangulo, lahat, pagbigyan, para, kumbaga sa Bisaya ba, wala ba'y magmahay? Yung wala bang sasama ng loob? Lahat ng nagsasabi, ano na lang kaya, ipalinyahin na lang. Pero siyempre, bagong lahat, magkaroon muna tayo lahat ng blood compact, no? Na kung anong mangyari, ay tawag nito, oy, sandali lang, may report pa ako. Kumusta mga taga Central Bank? Ilan na ba ang namatay dyan sa loob ng Central Bank itong taon na ito? Ilan na ang na-missing at ilan na ang namatay? Tanong ko lang sa inyo. Kayo ba? Kayo ha? Huwag niyo akong sisihin. At yung mga nagsasabi na fake at yung mga bumabaliktad, mahilig bumabaliktad ng istorya, enjoy now, chismis now, paninira now, pay later. Alam mo, Jennifer Kadungog, di ba sinabi ko na nga, pinakita ko na nga yung documents ng Yahawashi account, di ba? Nandun lahat declared. Hindi nyo ba alam? Nandito nga. Alam nyo, mga friendship natin, ang ebidensya niyan, sila po ang may mga living witness tayo because hindi ko rin alam yan, Jennifer Kadungog. Naglilinis ako, sabi ko, ano naman kayong utos ng espiritu nito? Okay, magtugtog ka. Tugtog. Abay, lumabas. Sabi ko, Yahawashi? Ano to? Ito yung nandito na Yahawashi account. And that Yahawashi account, yung dokumento na yan, magic sarap po yan. At yung dokumento na yan, kayang palabasin ang former President Rodrigo Roa Duterte. I am not fluent, I am not expert about sa English, no. No, kay magbarok-barok man gid sila dimin, no, pero pag hindi ko maintindihan yung English doon, nandyan naman si kamag-anak na Google, no? Nagpapatulong ako kay kamag-anak na Google. Yun po, yun. Naintindihan niyo ko? Ay, Diyos ko. Yun na lang. The winner takes it all. Kampante kayo. Kampante kayo, pero always remember, hindi ibig sabihin ng kampante, hindi na tayo magsikilos, ha? Pero, this is me, Lidimin Canoto declared, wala pa rin pong release. Ang dami na naman magagalit sa akin nito, walang release. Wala pa rin pong release. Sinabi ko na sa inyo, this is me, Lidimin Canoto. Wala po sa programa ng Hari ng mga Hari noon pa man. Wala po sa tinatawag na The Covenant. Ang tinatawag na mag-release ng pera, wala po. Ang nandoon po is a beneficiaries. Pero wala pong binanggit doon na meron pong tatanggapin ang mga tao na mga milyon-milyon, mga thousand-thousand. And this is me, Lidimin Canoto, wala po talaga sa sistema ng ganyan. Naintindihan niyo ako? Kaya galit dito si Titus Aquino sa akin. Titus, come on, banat pa more. Naninimunyo ka na naman kay kapatid na Rinaldo, no? No, dinidimonyo mo na naman siya, no? Bakit? Hindi mo ko kaya iba na naman dinidimonyo mo? Hay, mga kampon ng kadiliman. Ay, Diyos ka. May special mention ko talaga kayo. At kay Shaina Aquino, binlakon lang kayo kasi basura lang kayo sa wall ko. Naintindihan niyo ba ako?
Wala kayong silbi. No? Ganyan ang tawag ko sa inyo. Kayo ang mga taksil sa lipunan, taksil sa ating bayan. And I know what is the roots. Hindi puno at hindi sanga. Alam ko ang ugat kung bakit kayo nagkaganyan. Hanggat hindi nyo tanggapin ang buong katotohanan, yan ang sisira at papatay mismo sa sarili ninyong mga gawa. And this is me, Lidimin Canuto, walang release. Pero ngunit sabalit datapwat, the winner takes it all. Ito po ay tayo pa rin ang makikinabang sa global reset na yan. Tayo pa rin po ang makikinabang. Tayo ang, alam nyo ba na, di ba sabi ko nga, negative equals positive. Alam nyo ba na sa global reset na yan, makikinabang tayo? Sinabi ko tayo ha, hindi ko sinabing ako. Pero, I am willing to serve. Okay? At talaga lang, piruin mo, yung kapatid na yun kagabi, tumawag. Princess, meron pa yung kasama. Oo, nakita ko doon. Huwag ka mag-alala, kukunin ko. O ayan, kaya bago kami maligo, sabi ko ng asawa ko, sandali lang, magsishares muna ako kasi alam nyo ba itong mga account, ito sinulat, dikta eh. Kaya alam ninyo, yung dokumento, sa totoo lang yung Yahawashi account, wala akong hawak niya, pero pag once ang banal na espiritu ang magdikta, ang account ng ganito, anak ng tinapa. Ngayon, mayroon ako ditong ay nako, nandito sa nandito sa gamit ng cellphone ko, no? At nakakatuwa, no? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, thank you nga pala sa ating mga mahal na kapatid sa in behalf of the family of Amil Hasan, kay Sultan Hajula Amil Hasan. Wow, wala akong masabi. Kaya panghawakan ninyo ang pangako ng Diyos kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Sa Kanya lang tayo kumapit, huwag kani-kanino. Di ba sinabi ko naman sa inyo, do not look at me being Lidimin because I am not a perfect. Meron akong mga kamalian, meron akong mga kakulangan, meron akong mga kapintasan. Do not look at me as a Lidimin kasi magiging katitisuran ninyo ako. Ngayon, kung ano man ang mga ini-expect ninyo sa akin na sa palagi ninyo bigo kayo, dumirikta kayo sa Alpha Power Omega. Paano kung ako pa rin ang gagamitin niya? Kung sakali. So, hindi niyo na matatanggap dahil dyan sa mga pride ninyo na hindi kayo marunong tumanggap ng katotohanan at mga pagkakamali ninyo. Wala tayong magawa. Hindi ko rin naman ginusto. Kung isa ako sa gipili ng Panginoon, ako ginagampanan ko lang kung anong ibinigay sa aking assignment. Kaya nga nakalagay doon, ibigay ang lahat ng karapat-dapat sa mga nararapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Mayroon tayong mga descendants ng mga nasa ibang bansa. No, I'm so sorry nga pala dahil sa sobra kong busy, pero ngayon, aayusin ko na yung mga at siya nga pala doon sa mga Power Pop Girls, medyo pasensya na kayo, na-delayed tayo dahil yung printer na gagamitin ko is medyo na-delayed kasi ang flight ng aking anak. So, yung mga gamit na kailanganin is na-delay din. Pero, pinaghahandaan ko na yan. At saka yung sinabi ko ng mga lahat pang silyo sa lahat ng mga documents, para po yan sa inyo. Okay? At kung tungkol po sa ID, kahit ano pong ID, para sa akin sana hindi magkaroon ito ng conflict. Whatever ID, as long as government ID, wala akong problema. Okay? Wala pong problema sa akin. So, mayroon tayong mga ilang kapatid na lumapit at sabi ko nga, pinapaliwanag ko sa iba nating kapatid na hindi yun sa akin, kundi sa kapatid yun sa kabila. So, may mga tinatawag kasing division of labor. So, kung yun ang kanilang proseso, okay, I respect for that. Okay? Ganun lang. Basta pagdating kay Lidimin, panghawakan ninyo ang inyong mga ID na kayo talaga yan. Maintindihan ninyo ako? Okay, and this morning, maraming salamat. Sana i-share ninyo ito para ma-reach out natin ang ating mga mahal na kapatid. Iwasan po ang mga ugali ng pagiging inggitira. Iwasan po ang mga ugali ng paninira. Iwasan nyo po ang mga bagay na mga
kasinungalingan. Alam nyo kung bakit? Baka hindi nyo namamalayan. Yan po ang mga bagay na baka hindi nyo namamalayan na nagpapaiksi ng inyong mga buhay. Ang kasinungalingan ay katumbas ng kasalanan at ang kasalanan ay katumbas ay kamatayan. Naintindihan ninyo ako? Walang problema kung nagkamali. Matuto kayong magpakumbaba. Mayroong mga bagay na kailangan din. Ako personally, kaya yung isa, giblock ko na. Yung isa, giblock ko na lahat. Pati sa TikTok, giblock ko na. Why? Basura ka lang sa akin. Basura ka sa wall ko. Basura ka. Hindi ka audience, isa kang basura. Pero, mabuti pa yung basura ng junk shop. Pwede pang ma-recycle. Pero, ang katulad mo, kapag hindi ka magbago, dahil ang may problema talaga yung attitude mo, hindi na talaga kayang i-recycle. So, problema mo na yan. Kaya kailangan, at alam nyo ba, hindi rin lahat ng basura sa junk shop ay pwedeng i-recycle. Mayroon talagang basura sa junk shop na pwede nang sunugin. Isip-isip pag may time kung anong ibig kong sabihin. Ops! Wala akong pinangalanan, pero bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit para hindi mabukulan. Okay? Ma'am, paano ko ipadala sa inyo ang form? Sa email ad ko po, PM po kayo sa akin, okay? So, before anything else, good morning kay Ate Christina, no? Christita pala, I'm so sorry. Kailangan ko na maligo, okay? Dahil, meron pa akong lalakarin. Okay? At mamaya, meron pa tayong Zoom meeting international. So, dito lang muna sa Lidimin, okay? Sa mga royal family dyan na nandyan sa Luzon, thank you so much, no, sa pagtawag ninyo sa akin kagabi. Wow, wala akong masabi. Wala akong masabi. Kaya lang natawa talaga ako. What happened to you, princess? Why are you looking like that? Ay, pag-sure kayo dyan. Di bali lang mangitim ang balat? Wag lang mangitim ang budhi. Tandaan ninyo yan, ha? Tandaan nyo yung sinasabi ko. Ha? Wag lang mangitim ang budhi. Hindi katulad ng iba dyan. Pa-victim pa more. Victims of love. Unahin kasi ang pamilya. Unahin kasi ang trabaho bago ang mga secondary love. Okay? So, hindi ako nagpapatama. Okay? Dahil lahat ng sinasabi ko is generalize yan, paalala sa atin lahat yan, even in myself. Okay? So, at this time po rin na nagsuga, hindi ang mga sinugan. Have a blessed divine hope, everyone.